Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ngayong araw, ating tatalakayin ang ikalawang kabanata ng Lole Me Tangere, Crisostomo Ibarra. Sa pagpapatuloy ng piging sa bahay ni Kapitan Tiago, biglang napatingin ang lahat ng pumasok sa Kapitan Tiago kasama ang isang binatang nakaluksang itim. Hindi dahil sa magarang pagdating, kundi dahil nakilala agad ng ilan kung sino ang kasama niya. Ipinakilala niya ang binata bilang si Don Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin, ang anak ng kanyang yumaong kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Kararating lamang ng binata mula Europa matapos ang 7 taon ng pag-aaral doon. Nakaramdam ng pagkabigla si Padre Damaso nang makita si Ibarra. Halatang nagulat siya at nagbago ang kanyang anyo. Samantala, halos mapalapit ang lahat ng panauhin upang silipin ang bagong dating dahil kilala ang pamilyang Ibarra bilang marangal at iginagalang. Nakita ni Teniente Guevara ang binata at agad siyang lumapit upang tignang mabuti ang bagong balikbayan. Maputi si Ibarra kumpara sa karamihan, may dugong Kastila, malinis manamit at halatang may pinag-aralan. Masaya sanang binati ni Ibarra ang mga pare, lalo na si Padre Damaso na tinuring niyang kaibigan ng kanyang ama. Ngunit mabilis nitong kinontra ni Padre Damaso. Mahigpit niyang sinabi na hindi sila kailanman naging matalik na magkaibigan. Napaurong si Ibarra, litong-lito, sa inasal ng pare. Nang tinanong ni Teniente Guevara kung saan ang nga ba ang anak ni Don Rafael, magalang naman siyang tumugon. Ngunit nang purihin ng tiniente ang yumaong ama at tawagin itong marangal at kagalang-galang, biglang napaluha ang opisyal at tumalikod na may lungkot. Hindi man ipinaliwanag, naramdaman ni Ibarra na may malalim at masaklap na nangyari sa kanyang ama habang siya'y nasa Europa pa. Pagkatapos ng maikling sagupaan ng damdamin, naiiwan si Ibarra na parang banyaga sa sariling bayan. Walang nagpakilalang babae, walang lumapit na kakilala. Kaya, nagpasya siyang magpakilala mag-isa, gaya ng nakasanayan ng Alemanya kung saan ang isang panauhin ay hindi hihintayin pang ipakilala pa. Una niyang nilapitan ng pangkat na mga kababaihan, ngunit tahimik ang mga ito at nahihiya. Walang sumagot kaya lumapit siya sa pangkat ng mga lalaki. Doon ay magalang niyang sinabi ang kanyang pangalan at dahilan ng paglapit. Tinanggap naman siya ng mga Ginoo at nagpakilala rin sila ng maayos. Lumapit din kay Ibarra sa Kapitan Pinong, isang kaibigan ng Kapitan Tiago na taga-Tondo. Magiliw niya itong inimbitahan sa tanghalian, ngunit kinailangang tumanggi ni Ibarra dahil kailangan niyang bumalik agad sa San Diego kinabukasan. Gayunman, ipinangako niya na babalik siya at makikipagkita sa mga ito. Sa huli, dumating ang utosang galing Cafe La Campana at inanunsyong nakahanda na ang hapunan. Mabilis na puwesto ang mga panauhin sa mesa. Tulad ng nakasanayan, mahiyain, at pinipilit pa ang mga babaeng Pilipina bago sila sumalo sa kainan.